Good day, young entrepreneurs. Welcome to an interesting Itulay online session that will develop and enhance your skills, knowledge, and competencies to become successful entrepreneurs. I am Joseph Charles Benson from Senior High School, STO, Longapo City. I am Tutor Romuald Tolentino from Coron School of Fisheries, Coron, Palawan. Yes, and we are now on our quarter one, week 8, and we are going to discuss the second to the last topic on our quarter one. Yes, so we would like to greet our viewers this morning. Nandyan pa rin po ang ating masugid na taga-subaybay na si Ma'am Mira. Magandang umaga po sa inyo. Yes, ganun din po kay Content Tadeo and Elizabeth Gonzaga from Luis Gomez de Martina National High School, Cabatuan East District. Wow. Yes, we also have from SDO Zamboanga del Norte and Marilao, Bulacan na si Ma'am Mai. Po. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din po kay Carol. Okay, Tutor Mel, so last week, diniscuss po natin yung ating pang-pitong topic. Pwede na po ba nating may share ang ating PowerPoint para makita na po ng ating mga taga-subaybay? Good morning, Princess. Tutor Wax. Ayan. Yan. So let's have a review on our discussion last week. And that is about marketing research, data collection, and types of data collection. Ano-ano po ba yun? Ano-ano mga yan? So we have data gathering, we have survey or questionnaire, we have interview, and of course, the focus group discussion, Tutor Wax. Yes, and these are a very important tool na pwede po natin magamit to know the result of our inquiries, especially yung sa survey na ginagawa po natin, kung saan tayo po ay nagtatanong sa ating pong mga respondents kung ano ba ang sa palagay nila ay magandang produkto o serbisyo na maaari nating likhain dito po sa ating subject na entrepreneurship. And then nag-interview tayo at gumagawa tayo ng mga focus group discussion para makita po natin kung ano ang mas epektibong pamamaraan sa pag-develop ng ating mga produkto, Tutor Mel. Tama po kayo dyan kasi Tutor Wax, ang ating mga customers, ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng business. Yes. And of course, in preparation also sa ating gagawing business plan. Kasi sa second quarter po natin, nandyan na po yung ating business plan. Kaya kailangan paghandaan po natin mga grade 12 learners ang ating business plan kung saan atin pong ipepresent yan sa ating mga possible investor na tutulong po sa atin para makapag-develop po tayo ng ating mga product na ibebenta natin sa ating mga target market. Yes. Tutor What Wax. else, Tutor Mel? And of course, Tutor Wax, magpasalamat tayo sa module na ating ginagamit. Yes, maaari po ninyong ma-download ang ating pong mga material sa commons.deped.gov.ph. Nandoon po lahat ng ating pong mga module na siya po nating guide para po sa ating mga lesson for the entire semester po natin dito po sa ating subject na entrepreneurship. Good morning, Ma'am Leia Acorda from Diamantina National High School. Good morning po, Ma'am Leia. Okay, wag na natin patagalin Tutor Mel kasi I believe na nakahanda na ang ating mga module, ang ating mga pen, ang ating mga pad, yellow pad para sa pagsagot ng ating mga activities for this morning. And again, we are in the quarter 1, week 8 po ng ating topic na 7 P's of marketing and branding. Okay, ano ba yung 7 P's na yan, Tutor Mel? Very curious ako kung ano ba yung 7 P's na yan. Yan, malalaman nila yan mamaya, Tutor Wax, sa ating pagpapatuloy dito sa ating programa, ang Itulay Online Tutorial Platform. Okay? Yes. So bago tayo magsimula, i-discuss muna natin ang ating mga objectives for this morning, Tutor Wax. Okay, para sa ating mga objective, tandaan po natin itong mga learners. Unang-una, we are going to describe the concept of marketing mix. Ano ba yung marketing mix na yan? And then we're going to identify the 7 P's in the marketing mix. Ano-ano yung mga 7 P's na yan? So 7 po yan And then we are going to appreciate the importance of marketing mix. Ano ba ang kahalagaan ng marketing mix sa ginagawa po natin dito sa entrepreneurship? Okay, Tutor Mel, take it away.
Okay, Tutor Wax, bago tayo magsimula sa ating discussion, magkakaroon po muna tayo ng activity. So yan, Tutor Wax. So we have 5 questions that our learners will answer. Okay, we have number 1, Tutor Wax. Nabanggit na ba natin instruction natin? So ang Yes instruction po. po natin ay choose the correct answer. Opo, choose the correct answer in circle. Yan, the Yan, letter of circle. your choice. Okay, let's continue with number 1. Tutor Wax. Yes. So sa ating mga module, ito yung unang tanong, no? The amount that a customer pays for to enjoy it, no? The amount that a customer pays to enjoy it. Ano po 'yon? A, price, B, marketing mix, C, product, D, packaging. Tanungin natin ang ating mga learners. No, tanungin natin si Enzo. Ayan, si Enzo, okay. Sagot niya letter A. Sagot na si Enzo, ang bilis ni Enzo no? Enzo, letter A. Si Sean. Okay? Sino letter pa? A. Nakasagot. Si John Darren, letter A. Yan kaya ang tamang sagot, Tutor Mel? Tingnan nga natin. Ito po, tama. Okay. So, ang sagot ninyo ay letter A. Letter A. Very good. Very good. Number 2 na tayo, Tutor Wax. Ayan. An item that is produced to satisfy the needs of a certain group of people. Ano kaya ito item daw? Ano kaya ang sagot natin? A, price, B, marketing mix, C, product, or D, packaging. Okay, hintayin natin ang mga kasagutan ng ating mga learners na nakaantabay sa atin. Sa question number 2, ano sa palagay niyo ang sagot? Ito daw po isang item na pinuproduce to satisfy the needs of a certain group of people. Ayan, ang sabi ni Enzo, letter C, ni Mercy, letter C, ni Clyde, letter C. Ang tamang sagot ay letter C. Ang husay ng ating mga online learners. Okay, let's continue with number 3 na tayo, Tutor Wax. Pakibasa po. Okay, sa ating question number 3, the way your product or service appears from the outside. Okay, the way your product or service appears from the outside. A, price. B, marketing mix. C, product. D, packaging. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, si Enzo, mabilis sumagot si Enzo. Mabilis? Oo. Okay, mabilis ni Enzo. So number 3, ang sagot po ay letter D. D, packaging. So, kapag po tayo gumagawa ng produkto natin, no, at ito po ay ating ipinapackage, no, yan po yung appearance ng ating pong mga produkto na nasa labas. Okay? Tama po. Okay. D. Very good. Number 4 na tayo, Tutor Wax. So, number 4, okay, tingnan natin. Okay. So, this refers to how a business creates awareness in the market. Ano kaya yun? Awareness. A, B, promotion. C, product. D, price. Pangan natin yung answer. So, sumagot na dito. Okay, number 4 na tayo. Number 4 na tayo. Okay, nauna ata si Mamira, no? Number 4. Letter B ang sagot niya. Si Sean, B din. Okay, si John Darren, B. Okay, karamihan sa kanila ang sagot ay letter B. Tama kaya yun, Tutor Ben? Tama. Okay, letter B. Promotion. Very good. Ang husay, ang active ng ating mga viewers this morning, Oo nga, Tutor Wax. That's great. Ayan. Continue tayo with number 5. Yes. Okay, number 5. Number 5. It is tangible. Example includes hair salons and accounting firms. Ano kaya ito? A, service. B, promotion. C, product. Or D, price. Ano kaya? Okay, number 5 na po tayo. Number 5. Pakisulat po number 5, then yung letter of your choice. Yan, nauna si Enzo. Si Enzo Santos, letter A daw ang kanyang sagot. Si Ma'am Rebecca Ruiz, letter A. CJ, okay? So karamihan sa kanila, letter A. Yan kaya ang tamang sagot. Sinasagutan pala natin. Letter A. Very good. Tama po. Mukhang naka-perfect silang lahat Naka-perfect silang lahat sa kanilang mga naging kasagutan. Okay, very good. Yes, so I think ready na sila, no, para sa highlight ng ating discussion this week. Kasi talaga naman na perfect nila ang kanilang mga sagot, no, sa ating module. Mukhang mabe-very good sila ng ating mga subject teacher. Okay.
So what else? Okay, Tutor Wax. So now let's start with our discussion for this morning. Ayan. Of course, the 7 P's of marketing mix. Ano nga ba itong marketing mix na to? So, 7 P's of marketing mix includes product, place, price, promotion, people, and of course, positioning. Okay, realizing the 7 P's is the most ideal manner can turn out to a very profitable. So ito yung ginagamit natin that our business is already establishing. So dito na pumapasok na kailangan nating gamitin itong 7 P's. Tama ba, Tutor Wax? Yes. So yan po ang ating 7 P's, no? Tandaan po natin ito. Ano-ano yung mga P's na yan? Unang P is the product. Then meron tayong place, meron tayong price, meron tayong promotion, meron tayong people, packaging, and positioning. So yan po ang ating 7 P's of marketing mix na ating pong tatalakayin isa-isa. So ano-ano po ba ang mga yan, Tutor Men? Isa-isahin na natin. Tutor Wax, we have first is product. Ayan. Product. Okay, product refers to the goods or service that is produced to meet the customer's wants, taste, and preference. Ito yung binibenta natin o binibigay sa ating mga consumers or customers. Number 1 ito. Bakit siya nauna? Kasi ito yung dahilan na binibili ng ating mga consumers. Tama po? Yan ang ating ire-ready, no, sa ating gagawing activity, no, produkto. Tama po dyan, Tutor Wax. Yan. Example of goods, tires, MP3 players, clothing, and etc. Goods can be categorized into 2 daw. Business goods and consumer goods. Okay. Ayan. Yung business goods, these are goods that are being purchased by another businessman, while consumer goods are goods being purchased by the consumer itself. Okay? So, ayan po, product natin. So, ang product po natin has two also, Tutor Wax. We have service and a goods also. So, yung service natin, ayan, product, sabi nga dyan, meron daw 2 klase, consumer service at saka professional service. So, yan po yung mga example ng mga services. Tama po. Tama po ba? Okay. So, meron tayong consumer services. Example natin dyan yung mga hairstyling, no? So, kung pupunta tayo sa mga salon, yan po yung consumer services. Ang professional services naman po ang tinatawag ay yung mga profession, no? Like for example, engineering. So kung ikaw ay isang engineer at nagbigay ka ng service, yan po ang tinatawag na professional services. Ganon din po sa accounting, no? Para sa ating mga accountant. Okay, good. No, so tandaan po natin yan. Okay, so these are the 2 types of products. So we have goods and service. So dalawa po yung goods, these are tangible, while service are intangible. Cannot be touched and cannot be seen, but can be felt. Ayan. Yes, tama. Actually, no, tama tong sinabi ni Mira, no? Ang sabi niya dito, product po ang unang dapat isaalang-alang para malaman kung ito po ba ay magugustuhan ng mga consumer o sa pangangailangan at yung bebenta pa ito sa market. No, syempre, no, kailangan alamin natin yan, no? Yan ang unang-unang dapat nating isaalang-alang. Kung gusto ba yan o hindi ng ating mga magiging customer, no, para maibenta natin. Yes. Napaka-usay talaga naman, Mira. Thank you po. Okay, let's continue. Of course, the number 2 piece is what we call the place. Ayan. Ano ba yung place? Represent the location where the buyer and sellers exchange goods or services. It's also called as the distribution channel. It can be include physical store as well as a virtual store or online shop on the internet. O diba, Tutor Wax, ito yung lugar. O, dapat isaalang-alang natin. Dapat doon tayo magtayo ng business natin sa maraming tao. Siyempre, diba, Tutor Wax? And of course, importante din, no, na dapat natin isaalang-alang sa pagpili ng lugar, kailangan malapit din ito sa ating mga supplier, no? Para kapag tayo ay magpo-produce ng ating mga produkto, ay madali nating itong mabubuo kasi nandyan na yung ating mga supplier malapit lang sa ating lugar. So, importante po yun. Okay? So, nandito po si Carlos Serdan. Magandang umaga po sa inyo, sir. From Baguio. Nagtuturo siya ng entrepreneurship 9 and 10. Wow. At ito ay malaking tulong talaga, no, sa ating mga guro at sa ating mga learners. Tama po kayo dyan, Tutor Wax. Okay, ano pa po yung pangatlo, Tutor Men?
Ayan, so place na sabi na natin kanina, distribution stages. And we have number 3 is the price. Very important din ang price, di ba? This is the value of money in exchange for a product or services. Very important yan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Dapat yung price natin must be affordable. Yes. Okay. Sa inyong palagay, no? Ito po, ang sabi ni Mira, ang place daw po ay kung saan nais mo ibenta ang produkto at kung accessible ba sa mga tao at kung malapit ka rin sa mga supplier. Very good. No? That is good. No? Kailangan talaga ay malapit at maraming tao. No? Malapit sa supplier at maraming tao. Kasi ang hirap naman magbenta kung wala kang taong pagbebentahan. No? Tama naman. Baka mapanis o malugi ka dyan. No? Okay. So ano yung price? Okay, sa ating pong mga learners, bakit kailangan nating maglagay ng price sa ating mga product? Okay? Yan. So tanungin natin sila. Yan, may sagot na sila. Ang price daw ay dapat isa lang alang, hindi dapat overpriced at hindi naman dapat underpriced para hindi ka malugi sa iyong negosyo. Okay. At syempre, dapat, Tutor Mel, alamin din natin ng ating mga kakompetensya kung magkano yung price nila. No, baka naman sobrang mahal lang sa'yo tapos hindi naman quality. Okay? Tama, Tutor Wax. Kaya meron po tayong tinatawag na mga pricing strategies. Yes. Ayan. Okay, Tutor Wax, sabi ni Enzo, yung place daw merong exclusive din, like po sa strawberry taho. O tama, di ba? Kasi may mga lugar na doon lang makukuha yung supply na yon. Okay? Yes. So let's continue with pricing strategy. We have number 1, penetrating price. Ito yung penetrating price, Tutor Wax. Ito yung kung saan pagka una mong bukas ng iyong business ay binababaan mo yung presyo para mabili ang mga produkto mo. 'Di ba? Kaya pagbukas mababa yung price. Ayan, skimming price naman din. Ito yung mataas mo binebenta tapos binababaan mo ng konti para mabili ng iyong mga consumers din. Tama, 'di ba? Then, competitive price. Ito naman yung nakikipaglaban ka ng presyo mo sa iyong mga competitors. Yan yung sinabi ni Mira. Magkaroon din ng healthy competition sa pricing. No? Dapat isaalang-alang ang pricing ng competitors mo. That's great. No? Tama yan. Yan, Tutor Wax, meron tayo nanonood si Ma'am Jane Ocon Garpeda. Good morning, nagtuturo po ako ng Entrepreneurship 9 in 10 sa... Yes, magandang umaga po, Ma'am Jane. CNETSAT, ayan, Quirino. Ang layo, no? From Quirino. Okay. Ayan, next natin, Tutor Wax, is bundle pricing. Ito yung nagsasama-sama natin yung mga iba't ibang uri ng produkto sa atin para mabenta din. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga product line na tinatawag na iba't ibang klase ng produkto. Ginagawa nila, binabundle nila. Diba? Yes. Parang combo, no? Combo 1. Yes, combo. Tama kayo dyan, Tutor Wax. And cost plus pricing. Ayan. Tama si Enzo, parang combo. Oo, tama. Ayan. Cost plus pricing naman, nag-markup tayo dito ng ating mga nagastos. And of course, premium pricing, prestige pricing din ito, na kung saan mahal talaga yung produkto dahil maganda din yung quality ng product. Yung Jollibee spaghetti daw, di ba? With hamburger. May kasamang french fries. No? And drinks. Tama. Then, meron tayong psychological pricing. Ito yung, imbes na 100 yung ipopost mo na price, ginagawa mong 999 or 99 para tingin nila nakatipid sila. Diba? And of course, optional pricing and value-based pricing. These are the different pricing strategy that a businessman can use para makabenta talaga ng mga maraming produkto sa kanyang mga customers. Continue tayo, Tutor Wax, with the next, number 4 is promotion. Tutor Wax, take it away. Actually, itong promotion, this is one of a very interesting activity na ginagawa po natin kung saan ating pong ipo-promote ang ating mga product or services. So ano po ba yung promotion? Promotion refers to the complete set of activities which communicate the product, brand, or service to the user. So the idea is to create an awareness, attract and induce the consumers to buy the product in preference over others. So ito yung ating communication, no? Ang strategy natin na i-communicate natin itong product natin para magkaroon ng awareness ang mga mamimili na meron ang produktong ganito na gusto mong ibenta sa market natin. At kung ano yung, of course, yung preference ng ating mga customer.
Okay, good morning po kay Mrs. Santos from Luzon National High School. Wow. Okay. Marilao, Bulacan, Tutor Wax. Yes, from Marilao. Yes. Okay, so yan po yung ating promotion. Okay, Tutor Wax, there are different types of promotion mix. We have advertising, public relation, personal selling, sales promotions, and of course, direct marketing. Yan mga promotional mix, no? Kahit alin dyan pwede nating gawin, no? Kasi very effective po yan na makilala po ang ating mga product or services. Doing that kind of activities. So advertising, no? Kasi noong una, no, pag nag-advertise tayo sa TV, sa radyo, 'di ba? Sa mga newspaper, yan, mga advertising, print media, electronic, at saka yung word of mouth, alamarites, no? Alamarites. Word of mouth. Yan. Ang ating advertising. Actually, ang pinaka-effective na na advertising is yung word of mouth. No? Yung lalo na kapag na-experience mo yung product and then ikikwento mo, then ikikwento naman ng isa sa iba, okay, hanggang sa ito ay kumalat at makilala yung product mo. Okay. Okay. Sabi po ni Enzo, sa television naman, sir, mayroon tayong mga endorsers, di ba? Mga artists, ayan. Yes. So sabi ni Ma'am Mira, ang promotion ay dapat din isaan dahil nais nating ipaalam sa mga consumer ang ating produkto. Yes. At ito yung malinaw. Makita ang malinaw na layunin ng ating promotion. Yes. Tama po, Tutor Wax. Okay, let's go to public relation, Tutor Wax. Napaka-active ng ating mga learners. Sobrang active ng ating mga learners ngayon. So public relation naman, Tutor Wax, ito yung kung saan nag-share tayo ng information sa public, katulad ng social medias. Ayan, libre lang ito. Actually, hindi natin naman siya binabayaran, di ba? So yan. Para malaman lang nila ano ba yung information ng tungkol sa business natin, anong makukuha nila dito, like magazines and newspapers. Ayan, public relation. And of course, personal selling, very effective din ito, Tutor Wax, no? Ayan. Personal selling. Ano po ba itong personal selling natin, Tutor Wax? So ang ating pong personal selling, no, involves a selling process that is summarized in the following 5-stage personal selling process. Ano-ano po mga yon? Una is prospecting, then pangalawa, making first contact, then the sales call, then objection handling, at closing the sale. So yan po yung ating ginagawang stages, no? Kapag tayo ay magko-conduct ng ating mga personal selling. Okay? Opo, tama po yan. Okay, at maraming gumagawa niyan actually, no? Yes, sobrang dami. Masarap kahit walang manok. Opo. Next natin, Tutor Wax, sa promotion natin, we have sales promotion. Ito na yung sales promotion, yung mga promotion techniques natin, yung may free gifts, free samples, free trial, and customers contest, and of course, special pricing, di ba? So, Termel, yan ang gustong-gusto ng mga customers. Yung may mga free gifts, may free gifts, may mga pasample, no? Actually, namangulat ako niyan, pupunta ako ng mga mall, no? Nakapila ako lagi sa mall. Sobrang dami niyan sa mall, lalo na sa mga malls natin na laging pinupuntahan. Mga pre-taste, saka yung mga special pricing. Sample, Tutor Wax. So may mga pag-contest pa, mga pag-games, Tutor Wax, di ba? Sa mga like bingo, zumba, mga ganon, mga singing contest. Yun. Ayan, freebies or free gifts. Yan po. Yan mga gustong-gusto nila. Yan, sabi ni Ma'am Mercy, pre-taste daw. Of course, and next, direct marketing naman natin. Direct marketing is promotional method that involves presenting information about your company product or services. At meron tayong iba't ibang uri ng direct marketing. No, itong direct marketing, Tutor Max, wala na siyang middleman. Katulad sa television and radio, direct na tayo mismo. No, ito yung mga formats natin. Brochure, postcards, text messages, catalog, coupon, email, phone calls, and of course, flyers and newsletters. Ayan yung mga different type natin ng ating promotion, 'di ba? Yes. Isa pang promotion natin yung yung buy one take all. Sean. Buy one take one. Buy one take all. Opo, Tutor Wax. Continue tayo, Tutor Wax, with number 5 natin. We have
people. The people, of course, importante. Kung walang people, walang bibili. Hindi naman mga animals yung bibili, kundi people. Okay. So what is people? Ito yung team, no? The staff that makes it happen for you. Your audience and your advertisers are the people in marketing. This consists of each person who is involved in the product or service, whether directly or indirectly. So itong people sa ating marketing mix, no, sila po yung consumer at saka yung mga producer po natin, no. So ano ba ang halaga ng people na yan? Okay? Tutor Wax, people, ayan, people are the ultimate marketing strategies, di ba? Yes. They sell and push the product. Ayan, shoutout po kay Peli, Ben. Ayan. Ayan, they sell and push the product, no? And it is one of the most important element, Tutor Mel, no? In marketing mix. Kasi sila talaga yung nagtatrabaho, di ba? Sabi nga natin, no man is an island. So, kailangan talaga natin mag-hire ng mga tao. Ayan, sabi nga ni Enzo, ito daw yung nagmamascot din. Di ba? Oo, alam, ikaw na yung may-ari, ikaw pa din yung mascot. Ikaw pa yung mascot. Oo. Nagtitipid, walang budget. Very important ang people, Tutor Wax. Okay? Yes, now, let's continue with our sixth. Of course, is the packaging. Ayan, Tutor Wax. Packaging. So, kailangan i-package natin yung product, no? So, ano ba yung packaging? It is a silent hero in the marketing world. Packaging refers to the outside appearance of a product and how it is presented to the customer. So, the best packaging should be attractive enough and cost-efficient for the customers. Packaging is highly functional. It is for protection, containment, information, utility of use, and our promotion. Sabi ni Enzo, sa packaging dyan, nagsashine ang mga innovator. That's correct. Yes, di ba? Yes. Yung sa packaging pa lang, pagkakita mo, wow, napapawaw na kaagad sila. Okay. At sa packaging also, nakikita natin doon yung mga benefits, no? Kung ano meron doon sa label. Okay. Opo, Tutor Wax. Ayan. So, meron tayong 5 basic functions of packaging. Ang daming active yung ating mga Tutor Wax, no? Ayan. Baka ikaw pa yung CEO, ikaw pa yung customer. At hindi. Okay, so we have number 1 is to protection. No, protection talaga yung number 1 na trabaho ng packaging natin. Natural deterioration, physical protection, safety, waste reduction. Yun po yung number 1 talaga na function ng ating packaging. And number 2, Tutor Wax, is to containment. Ayan. Okay, then information. Ito yung sinabi mo kayo na Tutor Wax, no? May mga label doon na nagbibigay ng information. And of course, utility of use and promotion. Yes. Diba? So yan, nakakapag-promote ka agad yung ano pa lang, yung tawag nun, yung box pa lang, nakaka-excite na buksan. Diba? Lalo na kung maganda ang packaging mo. No? Tama po kayo dyan, Tutor Wax. Interesting sa ating mga mata. Sabi ni Ma'am Mira, packaging dahil magsisilbing proteksyon, correct? At magiging panghikayat sa mga customers. Plus, dapat detalyado ang nilalaman ng produkto na makikita mismo sa packaging nito. Opo, tama po yan. So, kailangan talaga yon. Yes, napaka-active, no? Active learners. Okay, so what Continue else? Tayo, Tutor Wax, with the last P, which is the positioning. Tutor Wax. Okay, so what is positioning? No, when a company present a product or service in a way that is different from the competitors, they are said to be positioning. Positioning refers to a process used by marketers to create an image in the midst of a target market. So yan po yung ating positioning. Yes. Tama po kayo dyan. So positioning natin, Tutor Wax, ayan, there are 3 basic concepts of positioning, di ba? Number 1 is functional positioning, deals with solving a problem, providing benefits in getting a favorable perception from investors, stockholders, and ating mga customers. Correct. Opo. Ayan, Tutor Wax. And of course, number 2 is what have symbolic positioning. Diba? Deals with self-image. Ayan, diba? Yung pag narinig nila yung business mo, parang ito kaagad yung nakikita nila, masarap. Katulad ng Jollibee, diba? Pag narinig nila yung
si Jollibee is already positioning as number 1 food chain, 'di ba natin, na fast food dito sa ating bansa. Yung ego, identification, belongingness, social meaningfulness, and effective fulfillment. Then of course, number 3 is what we call experiential position. Deals with providing sensor or cognitive stimulations. And experience nila, diba? Alam nila na masarap ito. Ayan. And yan po yung ating mga 7 P's. 7 P's. Ano Wax? Tandaan natin yung 7 P's, ha? Okay. Wag mo muna ilalabas yung ating screen. Tingnan natin ang ating mga learners kung kabisado pa nila yung 7 P's. Meron tayo sa steps. Oo, yung positioning natin. Ayan, Tutor Wax. Sige, ano yung mga steps of the positioning process? Ayan, confirm your understanding of market dynamics. Ayan. Ayan. Ano yung number 2 natin, Tutor Wax? Wala pang lumalabas sa ating screen. Yun! Oops, na sumobra. Yun na. Okay. So, una nating step, you have to confirm your understanding of market dynamics, and then i-identify natin ang ating competitive advantages. Then, we are going to choose competitive advantages that define your market niche. Then, define your positioning strategy and communicate and deliver on the positioning strategy. So, yan po yung step-by-step ng ating positioning process. Okay? Yes, from confirmation to communication. Okay? So, yan po yung ating process. Okay, these marketing mix are very important, lalong-lalo na sa mag-start ng business, no? And lalong nagagamit natin yung Tutor Wax in preparing our marketing plan sa ating business plan, yung ating 7 P's. Okay, yes, ano nga yung 7 P's natin, Tutor Wax? Ayun na nga sasabihin ko sa ating mga learners, kabisado nyo pa ba ang 7 P's na ating dinidiscuss today? Yes. Okay, kita natin nga, 7 P's of marketing mix. O, ano yung unang P? Okay, pangalawang P. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Okay. O, bigyan natin sila ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung ating 7 P's? Ilabas na natin ang ating 7 P's of marketing mix. Yan. So, we have price, we have product, price, place, promotion, people, packaging, and positioning. 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 Alam na nila yung ating mga na-discuss at na tumimo ito sa kanilang mga kaisipan, kaya tayo magkakaroon ng assessment. Ayan. Yes. Okay, so remember po, ang ating module na ginagamit dito ay from region. Anong region nyo? Region 10 sa ating commons.mfed.gov.ph. Yes. No? Po kayo doon para po makita po natin ating mga module at ang ating pong mga sasagutan ngayong umaga. Okay, now that you are accomplishing the module, let us check what we have learned. Answer the questions given below by encircling the letter of the correct answer. So ano-ano ating question? Number 1 question po natin para sa ating assessment. Okay. Ayan. Which one is not a P in marketing mix? Okay, price, B, people, C, participant, D, promotion. Okay, ano po kaya ang sagot natin dyan? Ano dyan ang P na hindi kasama sa marketing mix? Okay? P kaya ito? Okay, yan ang mga sagot nila. Naglalabasan na. Letter C ang karamihan na sagot. Yan po kaya ang tamang sagot. Let's see. Kung letter C ang inyong sagot, kayo ay tama. Very good. Okay, very good. Mark, Edward, Enzo, at si Sean. Ang gagaling. Yes, very good. Ang dami nila. At nandiyan na din po si Tutor Mark, no? Nakikisa na rin sa ating pong assessment. Yes. Question number 2. Tutor Wax, question number 2. It can be intangible or tangible, as it can be in the form of services or goods. Ano kaya to? A, price, B, product, C, promotion, D, people. Ano kaya ang sagot natin dito? Ang sagot natin, mga learners. Okay, hintayin natin mga sagot nila. 5, 4, 3, 2, 1.
1. Okay. Ang Sabi ni sagot, Ma'am Mira, B. letter B. Okay. Ayan. Kung B ang iyong Lumabas na sagot, yung sagot. kayo ay tama ulit. Tama. Very good. Ang husay ng ating mga online learners. Let's continue with number 3, Tutor Wax. So number 3 question po natin, they are the ultimate marketing strategy. Okay? A, price. B, product. C, promotion. D, people. Okay, bigyan natin sila ng 1 to 5. time no para sagutin kasi delay po ang ating Facebook, no? So, okay yan. Lumalabas na ang kanilang mga kasagutan. Sa letter, number 3, ang sagot ng karamihan ay letter C, marketing strategy. Yan ba kaya ang tamang sagot, Tutor Raquel? Ultimate marketing strategy is letter D. Okay, letter D, people po ang sagot. Dahil ang people po ang ultimate marketing strategy natin. Okay. Next time, Tutor Wax. Number 4. So question number 4, ang question number 4 natin, which one is not a concept of positioning? Ano daw po yung hindi concept of positioning? Diniscuss natin kanina. Yes. A, functional. B, symbolic. C, experiential. And D, management. O kanina na-discuss po natin dyan, no? Ang concept ng positioning. Ano kaya sagot dito? Question number 4, answer is, okay, wait po natin sila. Question number 4. Ano ang ating kasagutan? Functional ba yan? Symbolic? Experiential? Or D, management? Okay. Ano kaya sagot, Tutor Mel, sa ating question number 4? Ang sagot dito ay letter D, management. Okay, yung functional, symbolic, and experiential are the concepts of positioning. Correct. Okay, last natin, Tutor Wax, number 5. Okay, so number 5 question, it is the amount of money that a customer pays for to enjoy a product or service. Okay, amount of money, ang ating keyword dyan. Okay, letter A, price. B, people. C, participant. D, promotion. Okay, so ano po ang tamang sagot dyan sa question number 5? Okay, ang sagot ni Enzo. Okay, may mga sagot na po ang ating mga learners. Carlos. At ang karamihan sa kanila ay letter A. Yan kaya ang tamang sagot. Tama po sila, Tutor Wax. Ang gagaling ng ating mga online learners. So, husay. Husay ng ating mga learners. Tutor Wax. Okay, tama po ang ating mga naging kasagutan. So, ang ating pong assessment ay makikita sa ating mga module and that is up to 15 questions, I think. Yes. So, atin nyo pong i-continue ang ating pagsagot at ibigay po natin ang ating mga kasagutan na nakasulat sa ating mga papel, sa ating mga subject teacher during distribution and retrieval ng ating mga module. Okay. So, I hope nakatulong po ang ating pong mga tutors, si Tutor Wax sa Tutor Mel, no, sa ating pong highlight ng topic natin for this week. At meron pa ba tayo? Okay. So ating pong abangan parati ang ating Business Friday, ang ating pong subject ng entrepreneurship tuwing Friday alas 11 ng umaga hanggang alas 11:30 ng ating ng umaga. Okay? At abangan niyo din po kami sa DepEd E2Live TV. Okay. Sa ating second quarter, nasa TV na po ang ating E2Live. So again, maraming salamat po sa ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng kaguruan from Luzon, Visayas at Mindanao at ating mga learners sa subject ng entrepreneurship. Magandang umaga po sa inyong lahat. I think mag-alas 12 na, so we are preparing for lunch. Magsikain na po tayo. At I hope na nag-enjoy po tayong lahat sa ating naging lesson at activity ngayong Friday. So ako po si Tutor Wax from SDO Olongapo City at si Tutor Mel from SDO Palawan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na E2Live Business Friday. Bye-bye. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat.